Okay, sa usapang floating barrier tayo, no. Maraming nagsasabi bakit hindi daw agad-agad tinanggal ng PCG yung floating barrier nung nakita na nila na yung China ay naglagay ng floating barrier. Bakit hindi daw agad-agad nila tinanggal, mga tol? So etong video yung panonoorin natin mula kay John Reps. Ito yung explanation, no, ng PCG kung bakit hindi agad-agad sila umaksyon na tanggalin yung floating barrier na inilagay ng China, mga tol, dun sa tag dito, Scarborough, no, mga tol. Kasi hindi lang naman daw yun yung unang beses na naglalagay ng floating barrier itong China. Pero mo, bakuran natin, binabakuran nila, no. So itong video yung panonoorin natin, mga kapatid, mula kay John Reps. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago siyang video, mga tol. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga kapatid. To matapang tong ano na to eh. Tong Pinoy na to, matapang to, nakipaghabulan yan eh. Biruin mo, laki-laki ng China Coast Guard, oh. Kaya ganyan tapang, no? Time na mas matatansya nila na tumataas yung number ng mga Filipino fishing vessels dito sa vicinity ng Bajo de Masinloc. So, agad nilang nilalatag ito for them to be prevented, no, sa pagpasok dito sa lagoon sa loob ng Bajo de Masinloc. Dati naman talagang nakakapangisda ang mga Pilipino dito. Opo. But as you're aware, sir, after the 2012 standoff, umalis tayo, ang China Coast Guard na ang nag-take over ng Bajo de Masinloc. Opo. But what's very important for us to highlight right now, sir, no? For the past so many years, it has been very difficult for the Philippine government vessels to enter at least 1 or 2 nautical miles dito sa vicinity ng Bajo de Masinloc. Opo. But because of our transparency initiative, which we also mentioned dun sa aming press release, ang China Coast Guard parang allergic na sila, no, every time nakakakita ng Philippine government vessel. And seeing yung mga embedded nating mga media friends and journalists dito. Opo. Kaya it was very easy for the BFAR vessel na makapasok ulit. And then yun nga yung sinasabi namin, we anchored as close as 300 meters lang, no, Opo. dito sa Bajo de Masinloc. So this is very important for us to highlight na this is actually the first time kung saan ang Philippine government vessel naka-angkorahe sa ganyang distansya lamang dito sa Bajo de Masinloc. Sinasabi mo mapanganib daw ho yung mga nilagay nilang ganyang na pangharang? Gaano po kapanganib? Well, yung harang po kasi na yun, sir, katulad ng pinakita ni Sir Rafi dun sa, may mga ano pa to, bukod dun sa makapal na lubid, meron siya mga net, no, na nakakalat. So ang tendency niyan, para sa ating mga Filipino fishermen, ito ay maaaring kumain sa propeller nila. So Yes. masira yung propeller nila. And then, kung sira yung propulsion nila, it will be very difficult for them to come back sa probinsya nila sa Pangasinan or even in Zambales. Oo, sagwan-sagwan sila dyan, di ba? Kasi pag dumaan nga naman sila doon, tama rin yung sinabi rito ni Commodore, no, J. Tariela. Masisira yung mga propeller nila, yung mga hélice nung bangka nila. Siyempre, pag nasira yun, may hirapan na sila makabalik doon sa, sa daungan nila doon. O, di ba? Delikado talaga sila doon. Posible pa silang mawala sa gitna ng karagatan. Commodore Tariela, hinihingi po ni Senate President Juan Miguel Zubir ang PCG na alisin po yung floating barrier na yan. Well, thank you for asking this question, sir. No? Maraming nagtatanong sa social media when we released the photos and we did the reporting about this, kung bakit hindi daw agad tinanggal ng Coast Guard or ng BFAR or ba't hindi agad pinutol. No? On the part of the Philippine Coast Guard, let me first clarify. No? I think Filipino people should understand na there are some diplomatic and issues na kailangan natin ditong gawin. No? Opo. Okay. We have yet to ask permission from the national government and of course from the commander-in-chief, no, whether what will be the final action on the part of the Philippine Coast Guard.
Ang nakaraang mission namin, we just documented that there is really an existing barrier na nilalagay ang Chinese government. But as I said, we gave the report already to the National Task Force West Philippine Sea, wherein the Department of Justice, the Department of Foreign Affairs, Department of National Defense are all part of this interagency task force ensured by the National Security Advisor. Opo. Should the NTF-WPS would recommend to the President kung ano man ang gagawin nating action dito, Opo. the Philippine Coast Guard, BFAR, and even the Armed Forces of the Philippines will comply kung ano man ang magiging desisyon dito ng ating national government, sir. Hindi solong desisyon ng Coast Guard dito. Yes, sir. Opo. So ayaw ng Coast Guard gumawa ng sarili nilang inisyatibo na teka, may inilagay ang China na floating barrier, alisin yan. Para kung sakali man na magkaroon ng tensyon, mga tol, hindi sa kanila direkta sisi. Bakit kayo gumagawa ng action nyo? Parang nagkakaroon tayo ng tensyon na hindi man lang nyo ipinapaalam sa nakatataas sa inyo. So umiiwas din sila, mga kapatid, sa ganong klaseng problema. So isasangguni muna nila sa mga mas nakakataas sa kanila at kung ano yung magiging desisyon, yun ang isasagawa nila. So sa part na yun, mga tol, naiintindihan natin sila kasi nga alam niyo naman dito sa Pilipinas, mga tol, di ba? Hindi katulad doon sa China. Mga kapatid, kung ano man nung gawin ng CCG nila, suportado ng gobyerno nila at ipinagtatanggol talaga sila. Dito, makakarinig ka pa ng mga sermon eh. No? So naiintindihan natin, mga tol, yung ng PCG. May mga na-monitor na baka yung ibang area na ganyan din po, nilalagyan ng harang o floating barrier ng China? Well, so far, sir, ang Baho de Masinloc lang naman talaga yung hinaharangan nila para hindi makapasok ang mga Pilipino doon sa loob ng lagoon, na kung saan ito na talaga ang ito yung traditional fishing ground ng ating mga Pilipino mangingisda. And ma-highlight ko lang, Sir Arnold, hindi kasi nababanggit ng mga naisulat na mga columns ng newspaper nitong mga nakaraang oras na to, Ang sa Baho de Masinloc, this actually considered as a rock, meaning it generates a territorial sea of 12 nautical miles, So in short, since napapaloob naman ang Baho de Masinloc sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, which only has a distance of 120 nautical miles, and this is a rock. In short, meron din tayong territorial sea or meron tayong sovereignty sa loob ng sa 12 nautical miles na generate ng Baho de Masinloc. Opo. It's not just exclusive economic zone, but we have territorial sea over this. Okay. Bukod doon sa mga harang, nakita rin natin mga durog na patay na corals dyan sa Sandy Cay 2. Yan ho ba'y galing ng Rizal Reef o may mga ebidensya na tayong para ho saan yan? Well, una sa lahat, sir, ang mga corals na to, sir, ang report na to sa Sandy Cay, sir, ay galing lamang sa social media account. It is already trending sa social network. But as far as the Coast Guard is concerned, gaya na sinabi ko sa mga nakaraang interviews ko, sir, we are monitoring a different maritime features dito sa West Philippine Sea. It's not Luzon Reef or in Sabina. Meron tayong mga na-monitor na dito, but we're only allowed to publicly disclose etong sa Rizal Reef and the Skoda Shoal. So wala pang matibay na ebidensya sila din ang nanira ng bahura itong China? Kung ang pag-uusapan natin, sir, is the Rizal Reef and Skoda Shoal, I'll go back to our press statement, sir, na pagkasira ng mga corals dito ay circumstantial. Masasabi nating they are responsible dahil sa mga areas na pinaglagakan ng mga Chinese maritime militia. Okay. Sa mga areas na to, they are the only ones present dito. Okay. Maraming salamat, Commodore Jake Tariela, PCG spokesperson on the West Philippines. Okay, mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa video na napanood natin? Kaya yung mga tanong ng mga tao, bakit hindi agad-agad kumilos ang PCG para tanggalin yung floating barrier? Yun na, nasagot na, mga tol. Syempre, kukuha muna sila ng response sa kanilang commander, syempre, o sa mga nakakataas, particular sa presidente, kung ano yung mangyayari dyan, mga tol. Kasi kapag sila kumilos,
mag-isa at biglang magkaroon ng tensyon, katulad niya, nag-react ang China, mga tol, baka masisi pa sila. Ba't di kayo sumasangguni? Diba? Hindi kayo nagsasabi muna bago kayo kumilos. Kung biglang magkaroon ng gera dyan, di ba? Dahil sa ginawa nyong aksyon. So, ganun din yung iniiwasan nila. Unlike nga sa China, limbawa mga tol, kapag yung China nila ay nagpo-provoke, kapag yung CCG nila ay nangahabol, nagwa-water cannon, suportado, no? Talagang tawag dito, pinoprotektahan ng gobyerno, mga tol. Sad to say, no? Sana all ganun. Mga tol, no? At yun nga, no, delikado kasi talaga yung mga floating barrier na yun para dun sa mga mangingisda, sa mga maliliit na isda. Pero yun mo, layo nun, nasa 100 kilometro yun, no, mula sa lupa, no? Napakalayo nun, mga tol, kung sasagwanin mo lang yun. Kaya kailangan talaga yung mga bangka nila may motor. Yun nga, pag sumabit doon sa mga net ng mga floating barrier na yun, masisira yun at poproblemahin talaga yan ng mga mangingisda natin. So, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.